Fellow citizens, I lay upon you an injustice that plagues our most vulnerable constituents. Corrupt system that siphons wealth from the poor into the pockets of greedy politicians. Taxation exists to provide necessary funding needed for government initiatives. However, the government must also decide on the proper sources where such funding shall originate from. The value-added tax system shares the burden of funding this administration not just with the financially stable, but also those who are poor, struggling, homeless, and unemployed. Unlike other forms of taxation, Magandang araw po sa inyo mga banateras. Ako po si Banat Girl. Ito po mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. Bibi Sara Duterte may intriga laban sa ICI. At ito, Senator Marcoleta may ibinahagi sa nangyayaring sistema sa budget ng Pilipinas. Matindi itong ibinulgar ni Senator Marcoleta ngayon ha. Talagang hindi kapani-paniwala, ganito pala ang nangyayaring sistema dyan kapag kinakalikot na yung budget natin. Kaya naman pala ang daming nawawala sa mga pera ng taong bayan dahil dyan sa mga kupal ng mga buhaya. Grabe no, ang tindi no. Talagang kung may isip nyo ngayon, ang tindi ho ng nangyayaring pagnanakaw sa bansang Pilipinas. Akala natin nakahinga na tayo. Yun pala magsisimula na naman pala tayo sa simula. Nasimulan na sana ng mga Duterte na kahit papano maganda at nakakahabol-habol na tayo sa ibang bansa. Ang nangyayari ho ngayon, parang nagsimula na naman tayo ulit sa pwede nga masabi na parang nagsimula ulit tayo ng 1970. Sa sobrang hirap po sa tutusin, baka nga mas mayaman pa yung 1970 kaysa sa 2025 ngayon. Diba? Oo, so ganyan ng kalala ang korupsyon ngayon. Samantalang, bago tayo mapunta doon kay BP Sara at kay Senator Rodante Marcoleta, may papasilip muna ako sa inyo na mga taong talagang kilalang personalidad. Eto nga, please stand up. Please welcome to my sister in one hood, Marapak hood. Please welcome the one and only Queen of Congress, Queen of Ghost Project, Queen of mabalahibong Queen of Hersey, Queen of Daldalera, Baklitang Mabalbon. Tayo na natawa ko doon sa Baklitang Mabalbon. Please welcome Representative Ortega, my sister. That's my sister. Uy, Pak, ang ganda. Pak, tangina. Tingnan mo yung mata, manilaw-nilaw. Ay, oo, grabe, no? Tingnan mo yung ganda ng sister ko, oh. Mabalbon lang yan. Oo, grabe naman si sister ko. Sister, napag-halataan ka na. Pag pogi, binabanatan mo, ha? Pero yung mga pangit, diring-diri ka, ha? Ikaw, ha? Sister, ha? Huwag ka mo masyadong magpahalata. Mahalata yung lahi natin. Huwag ka masyadong magpahalata, Sister Ortega. Pag gano, pasimplehan mo lang kasi. Eto si Sister Ortega ay may intriga. Wow, combination Dito kay Representative Paulo, dapat dito Paula. Dapat mali pala yung introduce ko. Mali. Umpisa natin. Please welcome ang Baklitang Mawalbon, Paulo sa umaga, siya ay si Representative Paulo Ortega.
Sa gabi, siya naman si Paula Ortega. Palakpakan. Iba yung mata mo dyan, girl, ha? Mukhang naka-eyelash ka pa, ha? Eyelash ba tawag dun? Iba yung ano niya rito, iba yung aura niya rito, fresh na fresh. Fresh from the inidoro. Oh, sabi niya dito, ang dating Pangulo ay hindi nakikipaglaban sa droga. Siya ay nagpapatakbo ng isang drug empire. Putang ina, ano pala yung pinaglalaban nyo ngayon na mga nasawi sa war on drug? Kung hindi yun ang pinaglalaban ni Pangulong Duterte. Ay, bakla na, tanga pa. Ay, sorry. At ang sagot naman sa kanya ni Pulong Duterte na, tingnan nyo naman mo yung itsura ni Kong Pulong, mamula-mula. Tisoy! Yan ang mga tipo ni Maring Paula Ortega. Yung ni Maring Paula, yung mga ganyan na mga, alam niyo na, yung mga mamula-mula, syempre yung mga ducks, syempre German, ay, naku po. Sabi ni Kong Pulong, putak ka ng putak. Pero ni isa, wala kang maipakitang ebidensya. That's true. Kung totoo man ang sinasabi mo, ipakita mo. Hindi drama at press release. Nako, barado, dul. Barado ka dito, girl. Oo. Hindi, ito kasi si Sister Ortega. Alam mo, akong Pulong, kung sakaling mapanood mo to, si Sister Ortega kasi, kadalasan kasi sa mga sa mga backlash na yung parang hindi masyadong nagpapahalata na siya ay backlash. Ang kasi diyan, ang ginagawa kasi niyan, kung hari babanat-banat pero yung talaga nagpapapansin lang niya sa iyo. Kasi alam niya kapag sinabi niya, mapapansin mo siya, kaya nga tuwa yung putang inang yan. Hilig ang tumbong niyan. Oo. Kung Congressman Paulo Duterte. Kita mo, magkapangalan pa pala kayo, no? Eto kasi si Paula eh. O Paula. O Paulo. Kaya pala, trip na trip mo si Kong Pulong. Oo. May malakas ang pang-amoy nito. Sabi niya, yan ang mga tipo ko, yung kapangalan ko. Ganon yun Kong Pulong, kaya medyo talagang nagpapapansin sa'yo si Ortega. Kasi nga, alam niya naman, syempre may lahi ka, German, di ba? Oo, kaya sabi niya, puta na, mamula-mula to. Medyo below 7 inches. Ay! Mga gustong-gusto niyan mga baklang patago. Iba ang tirada niyan. Ang masasabi ko naman dito kay sister-in-law, sa sister ko na si Paula Ortega, alam mo, Paula, papayuhan kita. Kung gusto mo talagang magpapansin sa mga gwapo, medyo ayusin mo naman ng konti. Kung gusto mong papansin lang, okay na yun. Pero ito, sobrang kapik nyo sa naman ito. Kita na, magtatayo ka ng drug empire, tapos sinusunog mo yung mga droga nung panahon mo. Tanga ka ba? Eto naman, speaking of tanga, mga banateros, mga kabiyaya, please do welcome. Walang kasing tanga ito. Sobra. Siya na ang humakot ng katangahan nung umulan sa buong mundo. Please welcome the most famous PMP in the world. The most dark skin and handsome. May handsome pa pala yun. Please welcome the Dreamer. Putay lang yung umaga ulit titulo ko Putay na, ako ang the Dreamer ng Mr. Dreamer ng Banateros Brothers. Putay na, inaangkin nata itong hayop na to Putay na, hindi ka pa ba natuwa sa binayad sa'yo ni Marcos? Pati yung bansag sa akin ni bansag nila sa akin, kinukuha mo. Hayop na to. The Mr. Dreamer. Walang iba.
Palakpakan na may kasamang paa dahil kamukha niya naman yon. Please welcome the famous PNP General Turi. Turi, yay! Dapat pala kutis bayag no? Sabi niya rito, parang di ko kakayanin. Dahil pag chief PNP nga lang, 85 days nga lang ako. Buti nga. Tanggal agad baka naman pag nag-vice ako, ma-impeach agad ako. May kasabihan ng mga matatanda na libre lang naman din talaga mga harap. Na naman bayad yun. Pero putang na, hindi porket libre, abusuhin mo ng hayop ka. Porket libre, tangina ka, abuso ka. Huwag ganun, Tore, pangit ang ugali ng ganun. Porket libre mga harap, abusuhin mo. Gago ka ba? Putang ina, naging kupal ka nga nung PNP ka, tapos magba-vice president ka, di mas lalong kupal ka, gago. Tarantadong to. PNP ka nga lang, nagkupal ka na eh. Eh, what if pa sa ano? What if pa na maging vice president ka? Ulitin ko hindi porket libre mangarap, abusuhin mo. Tangina to. Ba't kaya ganun? Pag pangit, sobrang taas ng ambisyon. Hindi, alam nyo, nakakaawa talaga to si Tore. Oo. Nakakaawa si Tore kasi putang ina, ang dami niyang kakaharapin na kaso, tapos pinalasap lamang siya ng 85 days sa pagiging PNP chief. Kawawa. Hindi kawawa to. Yan sila Auntie Claire, si Castro, si Tore. Naku po, mga kawawa yung Pustaan tayo. Itagaan nyo yan sa bato. Itagaan nyo sa bato. Iiyak yung mga yan. Pagtapos ng termino ni Marcos Jr., iiyak yung mga yan. Ito yung mga tao na kahit bumaliktad, halimbawa pagdating ng panahon na kumampi sila sa mga Duterte, utang na, isusuka to. Walang tatanggap dito, may saltik sa utak ang tatanggap sa dalawang to. Pag pumanig na to sa mga Duterte, etong si Tore, putang na, walang tatanggap dito, puta na. Hayop pa sa hayop kung tignan ng mga Pilipino yan. Oo, sa ginawa nila kay Pastor, kagaya nito, yan. Yung pinost ng 1PH na General Torre testigo labang kay Pastor Apollo Kibuloy. Putang ina, parang ano ka, si Romualdez? Ikaw na yung tinuturong mastermind, ikaw pa magiging state witness, kupal. Putang ina, ito yung pinakatumatak sa pangalan ni Torre, yung ginawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy, yung ginawa niya sa mga member. Yung pananakit, pangbabastos sa isang relihiyon, sa isang banal na compound, yun yung tumatak sa tao. At never, kahit sa kaapu-apuhan ko, kahit ako'y umidad na ng, ayoko naman mga 90, sobra. Sobra naman yung mga 90 years old. Gusto ko siguro 60 or 70, pwede na ako. Oo, goods na ako doon. Saka gusto ko pagtulog ko, pagdilat ko, deads na ako. Ayoko naman nung papahirapan pa ako. Hindi naman ako kasing demonyo nitong hype na to. Ito talaga, kahit paabutin to 150 years, tapos may stage for diabetes, yun pwede. Talagang sulit na sulit ang ginawa niyang kasalanan sa mundo. Talagang alam mo yung tipong utong na lang ang natitira sa katawan niya. Yung ilong, yung mukha na lang, no? Pudpud na, ito na lang, buhay pa rin. Puta na, grabing pagdurusa sa'yo nun, pero pwedeng mangyari yun dahil putang na sa ginawa mong pangbabastos
sa compound ng KOJC. Oo, kaya ngayon testigo ka pa, putang ina ka. Kupal. Kupal ka talaga. So dito tayo sa mga pahayag ni Senator Marcoleta mapatungkol. Ang ganda pong pakinggan nito dahil dito po natin mapapatunayan na kung ano yung nangyayaring sistema sa pangbansang budget, kung paano yan ginagawa, paano ang sistema niyan, paano yung pagde-declare niyan sa iba't ibang distrito para punuan yung mga proyekto doon. So panoorin natin. Meron bang nakapag-isip sa inyo? Halimbawa, sa inyo pong mga mababatas, kung paano nga kaya mahihinto o masosolusyonan itong problema ho ng pambansang budget natin? Hindi kasi ako nagkaroon ako ng idea. Kaya nga nagkakaroon ng ganong mga eskema eh. Kaya nagkakaroon ng ganong mga adventurism. O nakapag-iisip sila ng kung ano-anong kaparaanan. Para nga makagawa sila ng bagay-bagay na kanilang pagsasaluhan. Pagkakakitaan. Pagkakakitaan. Yan, opo. Nakita ko na nung ako'y nung nandun ako sa Blue Ribbon Committee. Ano ba ako yung bakit meron na tayong NEP? Yung NEP, ito yung National Expenditure Program na ang nagpupundar nito sa umpisa yung tinatawag na Development Budget Coordinating Council. Ito yung DBCC. Ito yung DBCC. Sila pala bumubuo ng NEP? Kasama sila doon. Okay. Pagkatapos, kasi pasisimulan nila, sila yung magsisimula ng mga general principles kasi. So, ang DBCC, sila yung magsasabi ng ating mga economic variables. Okay. Yung mga economic assumptions natin, kinakailangan ito yung ating magiging parametro. So, sasabihin niya, kailangan ang inflation natin, ang rate of inflation ay, kunyari, hindi tataas sa 4%. O yung ating debt to GDP ratio, ganito. Okay. Yung ating ekonomiya, kinakailangan lumago tayo between 5.5 to 6%. Okay. Ito yung mga economic variables. So mula doon sa mga variables na yon, magsasubmit ngayon ng kani-kanyang budget ang lahat ng ahensya ng gobyerno. Meron silang pamamaraan dyan, naka-online naman sila eh. Halimbawa, si Nelson, Department of Agriculture. Yan. Ikaw naman, DENR. Yan. Merong lahat na, DND, lahat na ng ahensya, magsasubmit ngayon. Ang DBM ngayon, como siya yung naatasan, na siya yung Department of Budget, magbabudget ng lahat ng pondo na yun. Siya magtatala lahat. Yan, opo. Depende sa pangailangan. Ang pinakamalaking patalaan na yan, manggagaling sa Department of Public Works and Highways. DPWH pala. Inamin niya na wala siyang masyadong control doon sapagkat specialized agency daw ito. Kaya minsan, pinagtatalunan, paano specialize yan? Bakit wala kang kinalaman dyan? Lahat ba ng itinala niyan? Wala ka bang karapatan para tingnan yan? Sabi po ng DBM, DBM po. Ikaw ang budget eh. Ikaw nakakalam. Di ba pinagmulan natin yung mga economic variables, yung economic assumptions na sila ngayon ang magiging guideline natin. Kaya natin inilatag ito. Tama yun ang pinakapundasyon eh. Lahat nakaano eh. Mula doon, inamin nila na, okay, meron na ngayong, hanggang sa, ito yung tinatawag, yung stage na to, ito yung tinatawag na budget preparation. Okay. Okay, budget preparation yan. So, lahat ng nakatala doon, ang assumption natin, ito ang mga pangunahing pangangailangan ng ating bansa at ng kanyang mamamayan. So, nakatatag na yun, ano? Ibig sabihin, ang pinagmulan nun ay yung pangkalahatan at individual na tuntunin o na inisip ng bawat ahensya na binuo ng DBM. Ito ngayon ang panggastos natin para sa ating mamamayan. At nakasalig na doon kung saan natin kukunin ang ikabubuhay natin. Yung gagastusan na yan. Kaya lang, nung tinanong ko, paano nangyari? Bakit nagkakaroon ng ganito, ganyan-ganyan? Inamin ngayon nila na mula dun sa naitatag na nila na nabuo na nila. Yun yung pinaka-NEP. Nabuo na yung conservative estimate. Ito yung pangunahing pangangailangan natin. Yan po ba ipapasa sa Kongreso? Yun po ba yun? Yung kabuuan na yun? Ito nga yun eh. Okay. Opo. Ito nga yung National Expenditure Program. Kung tawagin nila NEP.
Opo, yun po yung ilang libro na sinasubmit sa Kongreso. Oo, yun. Di ngayon, ito ngayon ang hihimayin. Ngayon, habang inihimay yan, meron silang tinatawag na ibinibigay. Inamin ngayon ng DPWH, may allocable. So, dadagdagan yung NEP, merong lalagyan ng allocable. Bakit ka ako nilalagyan ng allocable? Magtapat na kayo. May allotment pala, no? Oo. Kumbaga, ang allocable is an allowance given to the members of the House of Representatives. Kasi doon magsisimula Nakita mo naman sa saligang batas natin, the power of the purse Tama po. to the House of Representatives. Kasi appropriations ito Yes po, yes. So pagka appropriations, fiscal o private nagsisimula, House of Sa Representatives. House of Representatives. O ba't ka ako nagkaroon naman kayo ng ganong patakaran? Kasi po, Bakit? para hindi na po mamolestya yung aming mga inilatag. Para hindi na po kayo manggulo. Hindi na pakialaman. O, halimbawa, Maglagay na lang kayo ng... si Congressman Nelson Opo. Lubaw. Oho. Teka muna, bakit nilagay mo yung ganyan yan? Paano yung distrito ko? Yan. O ngayon, para hindi na po kayo manggulo, sir, wag na po kayo manggulo. Total, meron naman po kayo. May O, ito yung allocable. Sa isa pala sa kasita, pang areglo pala yun. Allocable. Pagkatapos ng allocable, 300 mahigit yun Opo, sa lower house. Ang bawat isang, sabi ko nga sa inyo, pagka regular congressman ka, 1 billion ang 1 average. billion. Naku, laki. So meron kang, may nakala No, 1 naglo-loading. billion na maglilista ka ng project na gusto mo. Kakalat mo ng Kasi ganyan, bawal na yung pork barrel, kaya ngayon, yung ginawa nila, pwede ka ngayong maglista. Yes, nilista mo na. So, ang tawag nila, insertion, lista, amendment, blah, 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 whatever. Yes. Pero walang pinagkaiba ito sa pork barrel. Ganun din naman yan Yung nga lang, pinalitan lang nila ng pangalan. Maliban doon sa allocable, meron kang leadership, sabi niya. Ano ba naman yun? Ano ay kayong leadership? House leadership. Yan po yung mga leader. Andyan po yung speaker. Andyan po yung deputy speaker. Andyan po yung majority leader. Andyan po yung deputy majority leader. Andyan po yung minority leader. Yan. Andyan po yung mga chairman at vice chairman ng Ng mga appropriations committee. Yan, Magkano naman yan? Ito po. Bukod yan, ay maglalagay po ng unprogram. Bakit? Ay ba, yung pa po yung program? Kanino naman yan? Ay, yan yung mga hindi pa nakikitang maaring panggalingan ng ating mga pangangailangan. May kondisyon naman yan, Yan naman ay hindi magagasta yan habang wala tayong perang naiutang o kaya ise-certify ng treasury. So meron pong ano yan, meron pong ano yan, may limitasyon po yan. O pagkatapos niyan, katapos po niyan, dinagkaroon na po ng pagsusulit po dito sa House. Opo. Nabasa na po ng pangatlo. Opo. Ibig sabihin, third reading, tapos na po kayo. Final reading, Ang tama. tawag niyan, it's GAB. So, House of Representatives General Appropriations Bill. Tama. House na siya. O hindi, itataas ngayon sa Senado. Tama, nung isang araw pala siya, napasa na Mukhang... Napasa na. pasado na po Nandun na sa sa kamara. namin ngayon. Binigyan na kami nasa online. Opo. Nakikita na namin na ngayon. Ito pala yung ginawa ninyo, Ganyan pala yung sistema diyan sa Samantalang dito tayo sa isang video ni Senator Marcoleta itong epekto ng insertion. Kasi hindi na nag-usap-usap sila. O ngayon, ang pinakahuli ito yung BICAM. Yan, okay. Ito na. Yan. Ang resulta ng BICAM ay yung resulta ngayon nung diferensya ng NAP ng NEP at saka nung GAA at isama mo na yung sinabi ko. At kapag ka binawas mo yung nangyari rito, malalaman mo kung ilan yung nandito sa BICAM. Nung kunin ko yung figura na nanggagaling kay dating Secretary Manuel Bunoan, sabi niya, yung allocable 450B. Laki. O isipin mo nga laki yun, Opo. Yung leadership 100 Okay. B. Ang program 150. Pagkatapos yung diferensya 400B. So maihinuha mo na doon kung ano yung nanggaling sa Senado. BICAM. BICAM. Ngayon, pag tinotal mo yun, 1 trillion ang sobra.
Kanina nagsimula tayong mag-analyze. Tama, oo. In-assume na natin, ito na ang pangangailangan Gastos. ng produkto, ng serbisyo, ng halos lahat ng mamamayang Pilipino. Ito na ang makakasapat. Maring nagtis tayo ng konti, higpitan ng sinturon, o maluktot dahil yung kumot ay hindi masyadong mahaba. Opo. Pero ito na yung bale, kakayanin ng ating ekonomiya. Yan po yung NEP. Ito yung NEP. NEP. Gaya ngayon, 6.7 trillion. Di ba? 6.7. Opo, 6.7 trillion Oo. ang hinihinging budget. Opo. Nung nag-BICAM na, nag-usap-usap na, ano nangyari? 6.7 din eh. Opo. Ang nagiging problema, Oho. may nawala doon sa mga merong naidagdag. Oo. Oo. Hindi naman nababago yung kahilingan nila Sen, di ba? Nandun nga, merong magsasakripisyo doon dahil nga yung allocable, kailangan palitawin yung alin 400 pesos. Tanggalin natin, ganito yung, kasi ito yung gusto ng mga ganito. Kaya nga nag-jaggle eh. Okay. So, pagka naumpisa na yung pagpapalitan ng ganito, ito yung allocable. So, natupad yung allocable. Pero nagsakripisyo yung dating inisip na para sa tao. So naapektuhan pala yung proposal na galing mismo Oo. dun sa Mawawala Galing talaga. eh. Kung naniniwala tayo na 6.7, yun ang talagang pangangailangan natin. talagang ideal. Oo. Eh bakit merong allocable? Ba't merong unprogram? Ba't merong leadership? Oho. Di ba? Eh baka kasama na yun Senator Marcoleta sa sa kanilang kuratong baliling. Ang ganda. Ito yung kinaganda kay kaya gustong-gusto ng taong bayan itong si Senator Marcoleta. Ang daming nalalaman ng taong bayan mapatungkol sa mga katulad niyan, yung about sa insertion ng BICAM, katulad nung sistema sa budget, 'di ba? So, iilan na lang kasing tingnan nyo, yung ibang senador hindi yan ibinabahagi. Alam nyo kung bakit? Kasi una-una, bayad ng isa sa mga bawal, lalo't tuta ka ni Martin Romualdez. Na-explain mo sa taong bayan yung sistema na nangyayari sa budget natin. At iilan lang mga yan, katulad lang nila Senator Cayetano, Bongo, Bato, Marcoleta, Chis Escudero, Villanueva. Yan lang yung mga nakikita natin mga senador na talagang binubulgar yung mga dapat malaman ng taong bayan. Kaya nga, yun nga lang, ang problema, kapag may mga ganun silang ginagawa, nagagalit si Haring Pondo. Si Hari ng Pondo. Kung si Asyong Salonga ang hari ng Tondo, si Martin Romualdez naman ang hari ng Pondo. No? Oo. So, yun nga lang ang pinakabalik sa kanila. Talagang hahatakin sila ni Martin Romualdez pa ibaba. Hahatakin sila pababa para at pagmumukain silang masama sa taong bayan para hindi sila paniwalaan yung mga sinasabi nila. Pero lahat ng mga sinabi nitong ni Senator Marcoleta ay dati na rin nating narinig kay Pangulong Duterte at walang pinagkaiba ang kanilang mga sinabi, ang kanilang paliwanag dito sa mga sinasabing sistema ng budget ng pambansang budget ng Pilipinas at dito sa mga insertion ng BICAM. So ganyang kalupit, no? Kaya talagang nagugustuhan ng taong bayan nitong si Senator Marcoleta. So dito naman tayo sa pahayag ni Vice President Sara Duterte mapatungkol ho dito sa ICI. BP Duterte ginawa ang ICI para kontrolin ang naratibo. Naku po, ito may matinding intriga si Vice President Sara Duterte mapatungkol dito sa ICI na ngayon ay talagang kinakalampag na rin ng taong bayan kasi parang wala naman nangyayari diyan. Talagang parang scripted ang nangyayaring dito. So ito pa panoorin natin. Binuo para kontrolin ang naratibo. Nako. Ito raw para kay Vice President Sara Patay Duterte ang ka. dahilan kung bakit binuo ng Administrasyong Marcos ang Independent Commission for Infrastructure. Okay? So paniwala ko, nililegitimize nila yung kwento na gusto nilang lumabas.
Yan ang paniwala ni Vice President Sara Duterte sa pag-iimbestiga ng ICI o Independent Commission for Infrastructure sa maanumalyang flood control projects, lalo't hindi bukas sa publiko ang mga pagdinig. Nagbukas sila ng ICI para kung ano man yung investigation report ng ICI, yun na yung official na kwento ng nangyaring korupsyon. At yun ang i-feed nila sa mga tao at sasabihin nila na ito yung kwento at ito yung mga kailangan natin gawin, mga responsible. Nauna nang sinabi ni Duterte, bagaman siguradong hindi aabot sa kanyang flood control scandal, iuugnay pa rin daw siya rito at anyay gagawan ng kwento bilang konektado kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Bongo. Kasama sa iniimbestigahan ng Ombudsman at DPWH ang CLTG Builders na pag-aari ng Amanigo. Hindi ko po alam kung bakit meron pa investigation ang ICI. Ilang bilyon ang confidential funds ng Office of the President. Magagawa nila na mag-case build-up gamit ang resources ng Office of the President. At i-file nila yun, diretso, sa ombudsman o kung saan man na korte. Pero bakit kailangan pa niyang magbukas ng ICI, ng komisyon? Patuloy na hinihingi ng GMA Integrated News ang panig ng ICI at Malacanang. Dati nang sinabi ng Pangulo na hindi makikialam ang Malacanang sa magiging trabaho ng komisyon at wala ring sisinuhin sa investigasyon kahit paraw ang kanyang pinsan na si Leyte 1st District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez. Dadalo dapat si Romualdez sa ICI hearing sa Miyerkules, October 22. Pero ayon sa ICI, hiniling ni Romualdez na ipagpaliban muna ito dahil sasailalim siya sa medical procedure. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si Romualdez. Hindi naman namin pwedeng hindian, no? So basta wag lang siya aalis ng bansa for medical check-up, no? So yes, I think Chairman Reyes agreed to a postponement. Hindi raw nakikita ni ICI Commissioner Rogelio Babe Singson na makakaapekto ito sa takbo ng investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Hindi nakikita talagang bulag kayo dyan. Tsaka wala talaga yan noon pa lang Una, putangin na. Isa si Marcos Jr. Kaya nga sinasabi ko, 76% sa mga pumirma sa pambansang budget ay manggagaling sa Office of the President. 76% sa 100%, 76% ang ambag ni Marcos Jr. na pirma or pag-aaproba sa pambansang budget. Diba, pinakita ko sa inyo sa isang video yan. At check nyo lang dyan sa mga video natin. So ngayon, kung magkaroon man ng nakawan sa budget na yan, di ba dapat yung unang mga tawag dito, yung unang mga pumirma dyan dapat ang managot. Kagaya lang ni Marcos Jr. Ngayon, etong ICI, sino naglagay nito? Di ba si Marcos Jr.? So ano pa bang question dito? Malamang sa malamang, ito ay panibagong pambubudol na naman para sa taong bayan. Na gusto lang nilang palabasin na nag-iimbestiga ang administrasyon sa nangyayaring korupsyon. Pero mismong administrasyon kasabwat sa nangyayaring korupsyon. Ganun lang. Napakadali. Napakadali lang ho. Ngayon, ang tanong dito, may patutunguhan ba ang ng ICI? Wala. Bakit? Kung ituring nga nila si Martin Romualdez, parang 'di ba? Parang prinsipe. Nakita niyo yung interview kay Martin Romualdez? Ngayon, sinabi ni Martin Romualdez na hindi ako pupunta. 'Di ba sasabihin nila, hindi naman namin pwedeng pigilan 'yun. Ganon ka-special ang mga korap sa Pilipinas. Binibigyan ng special treatment. English 'yun, ha? Ha? Ganon ka-special ang mga korap sa Pilipinas, ang mga magnanakaw sa Pilipinas. Unang-una, ito pa isa.
Sinasabi ni Marcos na walang sisinuhin. Pinsan niya, hindi niya mapanagot. Bibilib sana tayo kung nakikita natin si Martin Romualdez at Saldico na himas rehas. 'Di ba? Bibilib sana tayo doon. Kaso, wala naman eh. May humihimas ba ng rehas? Wala. Asan si Martin Romualdez? Asan si Saldico? Wala sa Pilipinas. Asan si Saldico? Wala sa Pilipinas, di ba? Sarap buhay sa ibang bansa. Dala-dala niya yung pera natin dun. Si Martin Romualdez, hindi kinakabahan. Magiging state witness pa. Ngayon, fake news daw yun. Fake news daw yun. Gawa nung naramdaman nila sa taong bayan na parang tutol doon sa gagawin nilang tangina, ikaw na ngayong mastermind, tinuturong mastermind sa nakawan, ikaw pa gagawin state witness. Isang malaking katarantaduhan na ho yun. Ngayon, pinapalabas nila ngayon, fake news daw yun. Gawa-gawa daw namin ng mga DDS yun. Utang ina, sabi ko, pag nabubuking kayo, sa amin sisi nyo, hayop. Tsaka dito, etong si Singson, sa tingin nyo mapagkakatiwalaan yan? Una-una galing sa basurang administrasyon yan eh. Pasensya na po kung ituring ang Aquino at ang Marcos, halos parehas na ho yan kung ituring ngayon. Diba? Parehas nila tayong pinagloloko ng ilang dekada. Tangina, kung wari magkakaaway, yung pala magkakabati naman pala. 'Di ba? Kung para lang masolo nilang dalawa yung panahon noon. Maggagawa sila ng matinding drama para yung bawat isa kung sino yung mananalo sa palabas nila, yun yung tatakbong presidente. Ganun ang nangyaring sistema ngayon. Tingnan mo ngayon, bati-bati sila, 'di ba? Eto si Singson, isang former DPWH secretary. Sa tingin ba ni Marcos Jr. malinis na malinis to? Posible yun. Kung nagawa nga ni Bunuan ngayon, what if pa noon? Ganun lang. Wala akong tiwala dito kay Singson. Sa lahat ng naging DepEd secretary, sabihin na natin siguro kay Mark Villar meron dahil alam naman natin na hindi ka talaga makakagawa ng korupsyon dahil alam mong mayayari ka ng presidente. Pero Aquino, isa sa mga lutang yun eh. Ninoy Aquino, Marcos Jr., mga DPWH secretary, kahit si Dizon, hindi ako naniniwalang ang linis ni Dizon. Ngayon nga lang, nagkakaproblema na eh. Nadulas pa nga sa interview, di ba? Na ngayon pa lang pala siya mag-iimbestiga. Tapos dito magtitiwala agad tayo na iniluklok ni Marcos Jr. Ang ICI, kanino nang galing? Kay Marcos Jr. Sino yung dawit sa mastermind? Si Marcos Jr. at ang pinsan niya. Di ibig sabihin, pinagloloko lang tayo ng mga Pilipino nito. Puta na, dawit ka sa kasalanan tapos ikaw pa may ganang gumawa ng investigation laban sa iyo mismo. Katarantaduhan yun. Kaya hindi ako nagpapaniwala dito. Ito kay Singson, hindi ako tiwala dyan. Isa rin yan sa ito, yan Lalo din sa putang ina mukha yan, Putang ina, tignan nyo. Sandamakmak yung media, di ba? Pagmasdan natin maigi ang demonyo na yan. Ay, nako. Alam nyo, kayang-kayang lahat ngayon kontrolin ni Martin Romualdez. Kaya nga yung sinasabi dito ni BP Sara na hindi ko alam kung bakit mayroon pang investigation ang ICI. Ilang bilyon ang confidential funds ng Office of the President. Isa pa to. Bakit hindi galawin? Kasi ganito katulad na lang yung sa laptop scam ni Saldico. Paano ba nalaman ni Paano ba nalaman ni Vice President Sara Duterte? Confidential fund. Paano ba
paano ba mapigilan ang pagsulong ng mga terorista laban sa gobyerno? Confidential fund. Paano ba malaman ng Pangulo or ng Vice Presidente kung may mga korap na gobyerno silang kasama? Confidential fund. Bakit simulat sa poll na pumatong si Marcos Jr. at magkaroon ng napakalaking confidential fund na nagkakahalaga ng 4.5 billion tapos hindi niya naman pala ginagamit para imbestigahan yung korupsyon? So ibig sabihin pinatunayan lang ni Marcos Jr. na mas magaling si Vice President Sara Duterte kaysa sa kanya. Kasi ang liit ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte na nagkakahalaga lang ng 125 million pero nalaban niya yung katarantaduhan na ginagawa ng ibang opisyal sa kaban ng bayan. Kaya nga, ang napakaganda ho ng tanong ni Vice President Sara Duterte na ang laki ng confidential fund ng Pangulo. Bakit hindi niya gawing pang-imbestigahan? Anong saysay? Wala na to yung ICI. Basura yan. Totoo lang, basura ho yan. Kaso nga lang, BP Sara, ang pinakaano dito, bakit pa siya gagastos sa kanyang confidential fund? Alam niya naman kung sino yung kurakot talaga. Dahil pinsan niya yun mismo. Diba? Oh, ano pa mga sinabi dito ni BP Sara? O yan lang, oh. Maliwanag. Talaga dapat yun ang gamitin mo. Diba? Magagawa nila ang mag-case build up gamit ang resource ng Office of the President. Pero ang masaklap nga dito, kagaya ng sinasabi nga natin, yung 125 million na confidential fund ng Office of the President na talagang nagagamit laban sa mga kawatan sa gobyerno, yun yung tinutulig sa ngayon. Kasi nga, ayun yung kinakatakutan nila. Na malaman ni Vice President Sara Duterte at may bulgar ni Vice President Sara Duterte yung nakawan na nangyayari sa gobyerno. Pero, ang laki-laki ng confidential fund ng Pangulo, hindi nagagalaw at hindi rin nasisilip. May sumisilip, yung mga makakaliwa, pero halata naman na palabas lang. Hindi nga halos ini-airy sa mga mainstream media, di ba? Oh. So yan, alam nyo, naniniwala ako dito kay Vice President Sara Duterte na etong ICI, wala talagang patutunguhan to. Wala talaga, basura talaga yan. Di ba, nabalita nga, di ba, na opisyal ng US Embassy pinuntahan ng ICI. Amerika, biruin mo yun humingi pa sila ng tulong sa Amerika. Kayang-kaya na masolusyonan yan ngayon Ipakulong mo si Romualdez, matutuwa tao sa'yo. Kahit alam kong kaplastikan lang yun, labag sa loob ni Marcos yun dahil pinsan niya. Ipakulong niya si Martin Romualdez, si Saldico. Pakuha niyo doon si Saldico. Gastusan niya na 1 bilyon yung tawag dito, yung pagkuha kay Saldico sa ibang bansa, kayang-kaya yun. Kahit hindi nga 1 bilyon Diba? Sobra-sobra na 1 bilyon para mapauwi yun si Saldico. Tapos ngayon tumawag pa kayo ng isang kakampi galing pang US. Ito po isang malaking katotohanan na ang Pilipinas ay unti-unti na. Hindi na pala unti-unti. My fellow citizens, I lay upon you an injustice that plagues our most vulnerable constituents. Corrupt system that siphons wealth from the poor into the pockets of greedy politicians. Taxation exists to provide necessary funding needed for government initiatives. However, the government must also decide on the proper sources where such funding shall originate from. The value-added tax system shares the burden of funding this administration not just with the financially stable, but also those who are poor, struggling, homeless, and unemployed. Unlike other forms of taxation, which has a prerequisite of a certain level of wealth, value-added taxation is applied to all no matter how destitute one's circumstances are. With all that said, I have filed a bill abolishing the value-added tax system and granting our poor and middle class more financial freedom in spending for the needs of themselves and their families.
I know this idea may seem radical to my fellow congressmen who grew accustomed to the bad system, but radical change is what we need if we are going to bring this government back to the side of the Filipino people. Have a great day, and may God bless you all.